in Colossians chapter 2, verse 6 to 8. Ato dunganan sa pagbasa, no? Sa chapter 6, 7, and 8. Okay, so ready, go. As ye have therefore received Christ is the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Verse 8, beware lest any man persuade you from philosophy and being deceived after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Apotang, amara lang itong Lord, ini kagabion, honest na pasalamat kami sa panahon ng ihatag ka ng Lord. Salamat Ginoo sa mga pribilehiyo, Lord. Salamat Ginoo nga ikaw Ginoo nagadala ka namo diri sa pagtigom o sa simba o pagpangayo sa mga panalangin diya kanimo, Lord. Lord, tabangi kami. Bisa gamit ako, Lord, pinagi sa imong mga pulong naman. O inaol pa ta, Lord, nga masabtan sa iyang pagsabot sa imong mga kanakan. Mga Ginoo, salamat kayo Ginoo sa imong mga pulong. Kining tanan, Lord, among ipangayong among ipasalamatan, pinaagi lang sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Ningon ang Bible, no, sa ato ang text. Ningon nga as ye have therefore received Christ Jesus, so walk in Him. Yeah. Ang atong mensahe, atong giuluhan, why Christians need to follow God's ways. Ngano kitang mga Kristohanon, kinahanglan yun, musubay o musunod sa pamaagi sa Ginoo o sa dalan sa kabubuton sa Ginoo. Oh. Kitang mga Kristohanon karon, usahay moingon kita nga ako naglakaw diya sa Ginoo. Pero kung imong tanawon ang tagsa-tagsa nato, no, ka Kristohanong kinabuhi, maybe makita nga tinuod ka naglakaw sa Ginoo. Pero maybe ang uban sad napakyas no sa paglakaw diha sa Ginoo. Wala ni magpasabot nga tungod kay saved na ka, luwas na ka, mahimo nga ang imong batasan, mahimong direkta mo 100% ka magkalakaw ka. So there is a gradual, no, mga situation. For example, kanang bag-o nga naluwas, bag-o nga nidawat sa Ginoo naluwas, unya sa dihang matawag na silang anak sa Ginoo, matawag na sila nga Kristohanon, pero tungod kay wala sila mabuti, no, wala sila, tungod sila pagkabag-o, doon na pa ikaluyahon ang ilang pagkakristohanong kinabuhi. Sometimes dili sila kalakaw diya sa mga kabubuton sa Ginoo. Dili manggod dayon nato directly automatically mausab, no, sama kanako kaniadto sa diyang nahimo kong Kristohanon. Dili nato madali kay sayon ra kaayo nga mahimo tang Kristohanon kay wala tayong dili-sunod sa Ginoo. Pero it's not easy to live as a Christian. Kinahanglan atong manahuna nga ngano man nga minguman ang Bible, ngano minguman ang pulong sa Ginoo, so walk ye in Him. Ngano man nga ato mang subayon ang iyahang mga dalan. Tungod kay ang gusto sa Ginoo nga ang atong kaugalingon makasubay sa kabubuton sa will of God. Muna nga usahay makapangutana ta o pangutana. You want that you will be obedient with God? Kinahanglan ba nga ikaw obedient as per sa atong nanungog nga wali atong last Sunday
nga kinahanglan ang tao obedient, kinahanglan ang tao musunod. Doon ay mga procedure nganong ang tao kinahanglan musunod sa pamaagi sa Ginoo, maglakaw na sa Ginoo. Number 1, you need to walk with God because ano man, as ye have therefore received Christ the Lord, so walk with Him. Kinahanglan kay imo nang gidawat si Kristo sa imong kasing-kasing nganong dili man ta maglakaw sa kabubuton sa Ginoo. Ingon ang Bible, busa ingon nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus, ang Ginoo sa ingon maglakaw kamo diha kaniya. Ganong kinahanglan man ta maglakaw diha Ginoo. Tungod kay doon na tayo victory over the spiritual life. Kay kaning atong kahuyangon, kaning ato ang usahay madalata ba? Kaning mga Kristohanon, bisag dugay na taga Kristohanon sometimes, kung doon ay mga troubles, doon ay mga hardships atong muabot ka nato, usahay malimot sa paglakaw sa Ginoo. Number 1, nga mulakaw kas Ginoo kanang pagsimba nimo. Nganong dili man nato matagaan o pagtagad ang Ginoo. Nganong sa trabaho magdali man ta. Nganong sa eskwela di ta gustong mali. Pero nganong sa simbahan di man ta makita. Naglakaw ba ta sa Ginoo? Nagsubay ba ta sa kabubuton sa Ginoo? Wala. Nganong man nga kinahanglan ang Ginoo nga gusto nga kitang mga anak, kitang mga Kristohanon maglakaw gyud niya. Ano man, ingon ang Titus 2:12, ingon, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So kung atong i-deny, no, kung atong ibaliwala, no, ang mga pagtudlo sa Ginoo, ang dili pagka-Diyos nun, ingon nga nagatudlo kanato nga sa naga dumili sa pagkadili Diyos nun o sa kalibutanon nga kaibo kita angay magkinabuhi nga maligdong matarong og Diyos nun niining kalibutan karon. So kinahanglan dili nato i-deny ang atong pagka-Kristohanon. Mao bitang gitawag tag Kristohanon kay atong gisunod si Kristo. Yan sa jail, ganina nangutana ko, Kristohano na ba mo? O Kristohano na mi? Nganong na Kristohano man mo? Kay diwalihan man minimo, sir. Na Kristohano mi. Sayo. Nganong na Kristohano ka? Tungod kay imong gidawat si Kristo sa imong tibuok ng kinabuhi, tibuok ng mong kasing-kasing, tibuok ng mong kusog, o siya mo'y imong gihimo nga siya mo'y magdumala sa imong kagalingon tungod sa gibuhat ni Jesucristo dito sa cross sa Kalbaryo. Unya kita sayon na kayong nahimo tang Kristohanon. Wala ka paludha nga paatuon ta dito sa altar kay aron maluwas ta. Gihimo ni Jesucristo ang tanan. Mao na nga gusto siya na kita maglakaw diha sa iyang kabubuton. Ningon ang Proverbs, the righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his teeth. So kung maglakaw ka, magsubay ka sa kabubuton sa Ginoo, usa ka righteous, no? Unya ang matarong matod pa diri adunay malayo siya sa makasamo. Ug ang dautan nagaabot imbis nga ikaw unya kay matarong magka siya mo'y napuli. Ang wicked nga pagkatao. So mga igala, mga igsuon, karon kami una, atong una-unahon, unsa man gyud ang maayo maglakaw ta sa atong kinabuhi kung dili ang kabubuton sa Ginoo. Kanang atong paglakaw at dili sa kabubuton sa Ginoo, dili lang muanha lang ka sa simbahan. Then afterwards, muli ka. Kunya wala tayo nada sa mga panalangin.
o mga mensahe sa Ginoo. Mao na usahay malimot ha. Ato sa ato dirita sa simbahan, tan-awon nimo murag kita ko ako plato. Kristohanon kay tan-awon. Pero ato ta sa ato sa atong private life, ambot lang. No? I hope na wala ni nato. Ako ingana ko sa una, pero nangayo ko sa Ginoo nga mawala ni nako. No? Salamat sa Ginoo. Kaya bisag bunalan ko kahoy na, di na lang kong musukod. Ano man? Nakatay Ginoo. No? Ngingon diri, ang matarong di paling gawas gikan sa kasamo. Naka peace on mind. Kung maglakaw ka niya sa kabubot sa Ginoo, kay peace on mind. Kung doon ay mga trouble, wala na. Ato lang na sa mga wicked na tao. Number 2, nganong kinahanglan ang tao musunod o maglakaw sa dalan o kabubuton sa Ginoo. Number 2, you need to abide and grow with strength. Kinahanglan niya ita magpabilin ug mutubo nga adunay kusog. Ingon ang Colossians sa atong text, Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Unsa kuno? Gipakamot o gitukod diha kaniya o gipalid-on diha sa pagtuo. Ingon nga kamo gitudloan nga nagadagaya diha niining uban sa pagpasalamat. Unsa man ning rooted, unsa man ning gipagamot. We are rooted through Bible reading. Nigamot na bata sa pagbasa natong Biblia. Siguro ang atong Biblia ato lang mahikap kung ipadungog ta simbahan. No? Siguro ang atong Bible ato ning kuha ang abog. Atong pasinahon gyud at doon taguon. Dito man atong kampingan ay pulong sa Ginoo. Pero kung imo lang sa nang taguan, imong pusto na dili abugan, unya wa din mo basa ang useless. Unsaon nato pagtubo? Unsaon nato kagingon nga rooted, no? Gipagkamot o gitukod diha kaniya. Nga wala man ta kahibawo kay wa man ta magbasa Bible. Unsaon nato pag-grow? Gani di ta kaubi kung unsa diha ang naa mga pulong sa Ginoo. Nga dili nato mabasa, wala nato wa ta ka-learn, no? Sa mga pulong sa Ginoo. Unsaon nato nga aduna tay kusog, no? Nga aron nga kita ug dunay mga problema nga moabot nato atong masaguban. In other words, dili ta mahadlok. Ngano na tayo mga problema. Kay ang Kristohanon, dali na tayo nga mahadlok. Ang Kristohanon, dali na tayo siya nga kanabang bisag unsa bitaw ka kanabang Kristohanon ta. Pero wa ta kabasa og Bible. Dunay mga problema kay ayay. Unya labi-lag wala tay financial. Unya naay mga gingon nato nga mga blessing kunuhay. Unya iigo na ba og Domingo? Iigo na ba during gathering? Unya na lang sa kumusimba, ako ring unahon. Kay para sa akong pamilya, dili ka angay na namadlo. Iningon ang Bible sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa ito pa, unahon na ito siya. Bisag kung sa'y atong buhaton, unahon na ito siya. Ang mga piriso, ako sa gingnan, bisag kung sa'y inyong buhaton, himo ang partner ninyo ang Ginoo. Pasalamat mo nga sa inyong pagmata nakita pa mo kahayag. Nakita pa mo dire. Kay one day, o magpabilin kang makasasala, o magpabilin kang mawala ka sa Ginoo, magmahay lang ka. No? Sama ba sa ni Lazarus o sa Osaka dato?
Mao dining ang dato walay pangalan. Kaya ang dato wa may pangalan, wa malista sa libro sa kinabuhi. Pero si Lazarus na lista sa libro sa kinabuhi. Di ba? Nakaibaw nata ng mga istorya no, sa Bible. Pero ako lang ako lang i-insert o gamay. Sa dihang namatay silang duha. Si Lazarus pagkamatay duha sa sabakan ni Abraham. Ang dato namatay, pagbukas siya ang mata, nakita niya nga naa siya sa inferno. Dili pa lake of fire, inferno ba? Nakita niya si Lazarus nga gisabak ni Father Abraham. Father Abraham, ipatuslo ang tudlo ni Lazarus ug pari kanako ipadinding sa akong abil kay nag-antos ko sa kainit. Niingon si Father Abraham, dili na pwede kay kanang kamo nga naa diha dili na kari. Si Lazarus di na sad ka ana diha. Ingon na siya, Father Abraham, pabalik ka si Lazarus sa kalibutan. Aron masultihan ang akong mga igsoon, 5 ka igsoon. Kaya dili ko gusto mo ambot sa dili sa akong himutangan. Ingon si Father Abraham, dili na pwede. Kaya kung si Lazarus mubalik sa kalibutan, naibaw na ang mga tao dito na matay mahadlok. Dito siguro, exulti siguro ni Lazarus, maglumag panagan. Patay na po. Ang giingon ni Father Abraham, adunay magwawali dito, adunay pastor, adunay nagdala sa pulong, papaminawa. So karon nga kita buhi pa ta, wala pa ta kwai sa Ginoo kinabuhi. Padayon ta pagpaminaw siya pulong. Padayon ta magsubay sa iyang kabubuton. O kinahanglan magpabilin o mutubo ta nga doon na tayo kusog diya sa Ginoo. Kinahanglan na sa usa ka Kristohano. Number 3. Dali ra. Number 3. Kinahanglan ang tao magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Number 3. You need to be sober and vigilant for Satan deception. Kinahanglan magbantay, magmatpunta. Kaya ningon ang Bible sa Colossians 2:8, beware lest any man spoil you through philosophy and witnessing. After the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after Christ. Diba tayo? Kung matanaw ka sa social media, daghan kaayo nga mga wali. Isahan mo ko sa akong ayaw ng paminawa. Kaya nga naman kung maminaw ka na kanang giingon nga bindisip. Basig mausap mo kasi, ay tinuoday nino. Sa dihang nakabasa ko dito, nga ang first fruit ko ang tithes, kung unsa itong magulog, ang tithes ko sa una ng tugon. Ang sa New Testament ko matod pa niya, grasya. Unsa man pagtubo sa atong ministry? Unsa man? So, ang ako na lang i-comment dito, pagbasa mo tarong sa Bible. Pagbasa mo tarong sa Bible, kung wa mo kay ba o kung saan ang Bible, pangutana mo sa katong sakto nga tao nga adunay nasabtan ana. Bindisi. Pwede tang ilaron, no? Muna yung pagbantay, basin adunay tao nga magadaot kaninyo pinagi sa Sophia. Filosofi ba? So, una, hindi kita o kalit, atay mga filosofi, 1, 2, 3, 4. Manong i-apel, manong filosofi man dahil na. No? Pero, nakalimutan na. No? Nga naman, subay sa mga unang lagda sa kalimutan o bili sa mundo ni Kristo. We need to be vigilant because Satan will make deception to the sons of God. Satan tactics, dahil ka ng mga taktika ni Satanas karon, di ba? Gingnan niya si Eva, tinuod, nganingon ang Ginoo, maayaw og kaon, anak.
Idili na sa Ginoo kay once ka mukha mo mapariha mo niya. Niingon sa iba dili. Kay ang ingon ng Ginoo pakanon ni sa tanang makaon diri. Pero kanang kahoy nga nasa tiliwala dili may pakanon. Inisip nila. Nay mga taktika ang Satanas. Sa atong kinabuhi bisag karon adunay mga taktika ang Satanas. Ngano man kanali ay nakas kalisod. Kunya makuna-una ka, nadilang mo na kamusimba. Ang imong kamubuton, sa imong kaugalingon, kika imong sanisayutan, nindot man ang imong tumong. Pero dili nindot dito sa Ginoo. Kaya ka, nakinahanglan ko kwarta, kaya akong pamilya, akong mga anak, muna nga to pero wala ta kahibaw, nga dili pwede. No? Nga kinahanglan at kanang gilingon nato nga kanang paglipat-lipat ba? No? Dili maayo nga madala kana. Nganuman ang Satanas grabe kayo mga taktika. Gamiton usahay ang atong pamilya, gamiton ang atong mga labuan, labi na gyud ang atong kaugalingon. Mailan ta. Uy, nagbuwan, nagbuwan ko dito, di sa akong simba. Si pastor, nagbuwan niya. Wak man God, init man kayo. Uy, init man dahil dito, huwag tayo magbuwan. Kinsa may giulan na, kita, sa una, wad tangang kong bidyas, usa ka bidyas. Pinangitaan ako, nagkapako na ko pangita, wag ginang bukit eh, di kong simba ko, wag yung bidyas, wag sa bidyas. Pero tigong ilaran ako sa Satanas. Nga naman, pwede man dahil ka di pagbidyas. No. Oh, nakanuno kayo kung magbidyas, oh? Oo. Pwede man di ay nanganong nangita na tayo bidyas. Oo. Una. Oh. Ganun na. Giilad ka sa Ginoo. Labi na atong higayuna. Di pa ko bangkong, di pa ko dugay na Kristohano. Nada ako. Oh? Lalo yung mga bidyas lang, wak ka kasimba. Karon gitagaan mo daghang bidyas Ginoo, wa na nakusulo ba? Oh. Sa si Jesus palitan kog bidyas. Akong wife palitan sa kog bidyas. Nya ako palitan sa kog ganahan mo sulog bidyas. Mao ni nakaingon ilaro basig mawali mangitan sa ko. Inga na. So kinahanglan atong bantayan nga dili ta mailan sa Satanas. In order that Christian will not depart in God's way, we must draw near to God. Magpabiling, magpaduol ta sa Ginoo. Magpabiling ta. Ingon sa James 4:8. And overcome whatever hardship and suffering, God's will, ingon ang Revelation 21:7, he that overcometh shall inherit all things. And I will be his God, and he shall be my son. We can walk closely with God through Bible reading, prayer, and obedience nato sa Ginoo. Number 1 kanang atong obedience. Ano man, seek first, obedient na. No? Seek first, obedient. Napay mo sa Bible nga ningon ang Bible na pinahanglan ng kita dili ta madala sa mga kanang ang say may mga ko nga say kanang dili mo ko kaadto sa simbahan ko kay kaning wala mo koy para offering ningon mi ang atong lawas mo unay pwede na ito ihalad sa Ginoo. Kung padayon ta mo doon sa Ginoo, magsubay ta sa Ginoo, mangayot ta kalikon sa Ginoo, ang Ginoo ray mo provide nato. Kaya ang Ginoo doon may promise nato. Kitang mga anak sa Ginoo kung tinuod nga ka sa winning side sa Ginoo nga side, dili ta pasagdan sa Ginoo. Ang Ginoo ray may mahatag nato. Pangayo lang. Kaya yung mga Ginoo nga, dili ta tagaan di sa ta mangayo.
Kaya kung mo yung tang atagaan sige no, di ko mangayo. Mura man sa tag mandatory na to ba? Ato bang mura magsikin sa bata ba? Natunulan ka nga tos Ginoo. Kaya mangayo sa ta. Kung saan man ito magpangayo, through prayer. Yeah. Kung nilihatan, through fasting. Oh. No? Sa itong diin mo karon, per vigil, mo niya itong buhaton. Yeah. May igsoon. Okay? So, mo ni, kung saan na to nga kita maglakaw, musunod sa pamaagi sa Ginoo, o dalan sa Ginoo, number one, you need to walk with God. You need to abide and grow with strength. And you need to be sober and vigilant for Satan deception. I hope nga doon natin na Satan. Please, stand up.